what manner of persons? So, anong klase ng mga tao yun po ang dapat nating anong klase ng mga tao ang makakarating po mo sa langit. Okay? So sabi po ng question, what should be the effect on our lives of studying these things? Ano daw po yung magiging epekto nito? Na kapag pinag-aralan po natin yung mga bagay na ito, ano patungkol po sa second coming ng ating Panginoon. You know? So, let's read 2 Peter 3:11 and 14. Sabi po dito, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness? Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. Diba? So we should be striving. No, we should be striving these things, mga kapatid. Kasi ito naman nga po yung bagay na dapat maklaim natin, makamit natin, mga kapatid. No, yung uh, pagiging without spot and blameless, mga kapatid. Kasi ito po yung uri ng mga tao, yung klase ng mga tao na makakarating po ng langit. Okay? So, ito daw po dapat yung ito dapat po yung magkaroon tayo. So, next, sabi po dito ng 1 John chapter 3, verses 2 and 3. Sabi po dito, beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when we shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Diba, mga kapatid? So we shall be like him. Hindi na kailangan maging katulad, hindi lang itulog sila after the Panginoon Jesus. Isip, sa salita, at sa gawa. Next, sabi pa po ng 1 Thessalonians chapter 5, verses 2 hanggang 8. Okay? Sabi po dito, for yourselves, yourselves know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. For when they say, peace and safety, will sudden destruction cometh on them, as for rain upon the vineyard, and child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, but the days and overtake you as a thief. So, next, ano po dito? Ano po ng tanda? We are all the children of light, the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not mislead as do others. Let us watch and be sober, mga puyat. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. And let us, we are of the day, be sober, putting on the breastplate faith and love, and foot and helmet, the hope of salvation. So bakit po sinabi dito mga kapatid na let us watch and be sober? Naku, sa Tagalog mga kapatid, magpulot tayo sa pagmamatsyag. Okay? Dahil sabi nga po, kung kapitong Panginoon as a victim na, kaya na kailangan natin magbantay kung fitness level. Ano pong ibig sabihin ng kapatid? Yung ating pinagdaan, ang ating pinagdaan, na kailangan natin ayan, yung ating pinagdagawa, yung ating sinasalita, yung ating pinag-isip, kinakailangan po natin bantay. Dahil hindi po natin alam kung kailan ano po darating ang susunod ating bukas, makalawa,
Hindi po natin alam. We don't know. Kaya kailangan po, hindi mo na pag mag-send, pag mag-type yung values sa ating sinasagawa sa ating buhay. Hindi po. So, yan po yung manner na pag-uugali at na kailangan po natin. Sabi pa nga po dito last day events, 196, only those who are living up to the light, they have been received greater light. Unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestations of grace in the latter world. It may be falling in hearts all around us, we shall not discern all. Kaya kailangan po mga kapatid. Uh, bilang Christian, makatanggap po tayo ng iba. Pinagin po ngayon natin. Pagiging Adventist, pag-aamit po natin. Meron po ba tayong paglago sa ating ito? Yung dati po ba natin pangit na igali, talagang nagbabago na ng Panginoon. Kasi kinakailangan po, sabi dito, dapat araw-araw, meron po tayong paglago, advancing in the certificating na Christian virtues. So yung mabuting pag-ugali, dapat po yung kapatid sa kapag kaya naman, ito po ba ng ugali ito, ay nakikita lang sa atin. Ito po ba na mabuting ugali sa ating pagpalito ng Christ. Ito kasama po natin yung kaya tayo. E paano? Pagkabili na po natin sa tahanan, sa mga kaibigan, sa trabaho, sa eskwelahan. So ayan, patuloy po natin. So ayan, mga kapatid. So kinakailangan po magkaroon po ng pagbabago na sa ating buhay. So patuloy po, Christ Object Lessons 69. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. With the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Ano po? So, mga kapatid, totoo po ba na tayo ay na tayo yung naghihintay sa Panginoon? Po? Kasi sabi po dito, Christ is waiting eh. Na ibig sabihin, ang Panginoon po naghihintay sa atin. No? So, sino po ang may pagkukulang? Ibig sabihin, tayo po. Ano po mga kapatid? Kaya nga, ito po, gaano kahalaga sa atin yung mga binabasa po natin, yung mga pinag-aaral po natin. Sobrang importante, especially sa atin pong spiritual life. Bakit mga kapatid? Kasi kung wala po itong mga paalala na ito, mga kapatid, kung wala po itong mga nababasa po natin, sa tingin niyo po ba, lalago po ba tayo spiritually? Kasi sa pamamagitan po ng pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi lang po sa pakikinig. No, kinakailangan meron din po tayong personal Bible study sa ating buhay. Kasi dito po sa pamamagitan ng mga bagay na ito, no, ito po ay mga paalala sa atin. Kinakailangan magampanan po natin, magawa po natin. Ano po? Ito po yung isa sa mga paraan para po sa ating kaligtasan. Okay? So, basahin pa po natin. No? Sons and daughters of God, sabi po dito, let none imagine that selfishness, self-esteem, and self-indulgence are compatible with the Spirit of Christ. Napansin niyo mga kapatid, puro sarili. No? Selfishness, self-esteem, and self-indulgence are compatible with the Spirit of Christ. No? So, ito pong mga bagay na ito, lalo na pagdating sa pansarili lamang, no, ay nakasasama po.
Ano po, at hindi po ito yung karakter na nais ng Panginoon sa atin. Sabi nga po, merong question, masama ba na mahalin yung sarili? Masama ba na magkaroon ng self-love? Ay, pag sinabi natin kasi yung self-love, um, intindihin mo rin yung sarili mo, alagaan mo din yung sarili mo. Of course not. Ano po mga kapatid, hindi naman po ito masama sa isang banda. Ano po, nagiging masama lang ang mga bagay-bagay. Tandaan po natin mga kapatid, kapag sobra-sobra na. Ano, to the point na hindi na tayo um, hindi na tayo nag-iisip sa ating kapwa, no, sarili lang iniisip natin, kahit po sa katotohanan. Ano po kapag sobra-sobra na, ano po, no, ay nai-indulge na yung ating sarili. Ano po, so kinakailangan maging balance lang po tayo sa lahat ng bagay naman po tinuturo ng ating Panginoon sa atin. Sabi pa nga po dito, upon every truly converted man or woman, there there rests a responsibility that we cannot rightly estimate. The maxims and ways of the world are not to be adopted by the sons and daughters of God, daughters of the heavenly King. Ayan. So kinakailangan po hindi po ito yung kamunduan mga kapatid ay hindi yung makita sa atin, yung pagiging peculiarity. Ano po, bakit po mapapersecute ang bayan ng Diyos? Dahil po sa pagiging peculiar. Ano po, dahil po sa pagiging kaiba natin sa mundo. So kung ayaw po natin ma-persecute mga kapatid, edi wag tayong sumama sa Panginoon. Ganun lang naman po yun. Pero ito lamang po yung paraan para makalating po tayo ng langit at pakasama ang Panginoon Jesus. Lastly, mga kapatid, basahin po natin. Ano po? We are not to settle down expecting that the change of character will come to us by some miraculous work. You see, mga kapatid, no? Kung ang iniisip po natin, mga kapatid, na mababago tayo or magbabago tayo in a one snap lang, no, hindi po ganoon mga kapatid. Ang pagbabago po ay lifelong, no, araw-araw, oras-oras, minu-minuto mga kapatid. At ito po ay pinapractice, hindi po yung isang araw na lang bigla ka na lang naging banal, no, hindi po, pinapractice po ito kasi unfair naman po sa mga tao na talagang nag-practice sila, no, nagsikap sila na maging banal mga kapatid. Pero babaguhin po tayo ng Panginoon in a twinkling of an eye. No, we shall be changed. Pero ibang usapan naman po yun. Pero ito pong pagpapractice ay talagang lifelong po ito. No, ito po ay hanggat buhay po tayo ay atin pong binabago yung ating mga uh, pag-uugali. No po? When Jesus shall appear in the clouds of heaven with power and great glory. No, my young friends, we are judgment bound and probation is granted to us here in this life in order that we may form characters for the future immortal life. No? Kaya kung iisipin po natin mga kapatid na uh, nag-iisip tayo na ay, pagdating ng Panginoon, mababago ako. No, mga kapatid. No, kinakailangan po, no, sa araw-araw, no, oras-oras ay atin po nga, sabi nga po kanina, bantayan yung ating mga sarili. No? Kung tayo pa ba ay nasa Panginoon o kung tayo pa ba ay nasa kadiliman. No? So, ito po yung manner na gusto ng Panginoon. Ito po yung mga tao. Bakit po importante na pinag-aaralan natin ito? Kasi ito po yung mga people na gusto ng Panginoon na makaakyat po ng langit. Alam niyo po, lahat naman tayo gusto ng Panginoon na makapunta ng langit. No, lahat po ng tao kasi mahal niya tayo mga kapatid. Ang tanong lang, no, mahal din po ba natin siya? So kung mahal po natin ang Panginoon, ginagawa po natin, ginagampanan po natin yung ating duty sa mga bagay na ito. Kaya tayo po mga kapatid, maging watchful tayo, maging vigilant tayo, maging sober po tayo, no, sa mga bagay. Maging balance din po tayo sa ating buhay. Ano po? At
tayo po ay patuloy na mag-aral, no, magbasa, no, na salita po ng ating Panginoon. So muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pag-tune in sa ating Facebook Live. Nawa po tayo po ay natuto po sa buong linggo na ito. At patuloy po tayong magsikap at mag-aral po para sa Panginoon. So muli mga kapatid, maraming salamat po. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakila po namin Ama ng Tanang sa mga langit, ipinagpapasalamat po natin. Nagpapasalamat po namin na kayo po ang sumama sa amin, na pinaalala niyo po sa amin ang mga bagay po na dapat po namin gagawin bilang Kristiyano. Nawa po Ama, patuloy niyo po kaming samahan, kaingatan sa mga bagay po na dapat po namin gagawin, sa mga pag-uugali po namin naman ng mga pangit pa. Nawa po mapalitan po ito ng Christ virtue, na maging pagbabago po sa aming buhay ay makita po ng mga tao sa aming paligid, mga kasalamuha po namin naman. Nawa po Ama, patuloy niyo po kaming protektahan sa panahong ito. Ilayo niyo po kami sa anumang uri ng karamdaman at maging safety po ang bawat isa po sa amin. Maraming salamat po Ama sa inyo pong pagpupulit. Sa inyo pong pagbibless sa amin. Pakaingatan niyo po kami ay patuloy. Ito lamang po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, thank you po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo pong araw-araw na pag-tune in po sa atin. So, muli, ako po si Brother Joshua. Maraming salamat po and God bless us all.